Yo, what's up mga kapulido? Genrix Motor Parts. Upgrade ng bawat sasakyan. Ang reset natin ay kila sir, ayan. Shout out sa kanila. Mula pa sa Kabanatuan. So, pinagkatiwala itong kanilang Cygnus head 4 valve na 59 pin 1.5 na sir. So, 166cc. Ang problema is pagdating nila, ipapa-refresh lang daw sana, kaso reset-matic kapag ka ganun eh. Kasi pagdating nila, hindi sila makaakyat sa rampang maliit na yan. Sir, pahiram ako. 40 na lang, hirap ka. 40 lang daw yung takbuhan. So, ang tinakbo lang ng 4 valve niya is 500 kilometers, mga ganon, sir. 500 lang. O, 500 kilometers lang, ganon. So, mula na po, yun na, tuloy-tuloy na yung gastos, pero yung takbo, hindi tuloy-tuloy, no, sir? Tama? Tigil na. So, hirap din silang magtuno kasi nag-try-try na lang daw sila ng iba't ibang cam. Yung isang cam, sir. Patingin din ako ng isang cam. Yung tatlong cam na kayo, no, sir? Oh, tatlong cam na to, eh. So, ito, 6.7 daw. Ito, stock Cygnus. Ito, ano to, sir? Ay, yung stock yata din yan. Stock din to, sir? Oo. Anong Cygnus? No, Cygnus. Bali, ito yung kasama ng head doon nabili mo. Tama. Ito yung... Kasama na to. Oo. Hindi. Yung regrind, yun yung kasama ng head. Ito, sir. Yung pinag-regrind ko. Ayan. So, ito daw, hindi man lang mapatakbo ng... Ano bang takbuhan na ito, sir? Regrind na 6.7. 110 lang na patak. 110. Tapos, naputulan ng rocker arm. hirap na hirap tunuhin na, sir. Tapos napatulan siya ng rocker arm. Intake exhaust putol. Intake exhaust putol. Okay. Taga ano lang ako. Hindi ako nagta-translate Inuulit ko lang. Repeater. So ito naman, nag-on regrind mga kapulido. Ito ay paddle type. Asan yung rocker arm mo lumata? Andiyan yung rocker arm. Bigay lang ang tips mga kapulido dahil matagal na rin tayo sa ganitong larangan. Share ko na lang kung paano maiwasan. So sa 4 valve, ayan o, nag-on self-regrind. Kaya 40 na lang, di pa makakapit sa mababang rampa. At least nakarating ng Tarlac, sir. Kaso takbong bike, takbong e-bike. Gawing Rahal, Santa Rosa, mga 60, 65. Kaya pa. Kung naglapas na, bumababa. Overtake ako ng e-bike. Rico, 4 valve, no-overtake ng e-bike. So nangyari is nag-self-regrind siya. Yan. Pero naka oil pump naman si sir, malakas naman yung buga. Ang problema, palagay ko sir, hindi lang valve spring sir eh. Ngayon ko lang napagtanto eh. Walang cover yung Hindi seal type. hindi sealed type yung inner bearing. So importante yon. Pag sealyado to, yung buga ng oil pump dito diretso, walang lalabas sa bearing. So dito lalabas sa butas. Sa butas ng camshaft. Sa butas. Yes sir. So kapag ka dyan lumabas yon, malulubricant ng maayos itong ating camshaft. Dito hindi siya ganong nahukay kasi dito nga lumalabas yung langis. Tama sir? Tama. Kasi dyan siya bumubuga eh. Pero hindi maabutan tong mas malala. Ayan, ang lala. Ito na lang ay 2.0 regrind cam. Yan. Kaya 40 lang yung top speed. Tapos hirap pa sa ahonan. Maliit na rampa lang, hindi pa makakyat. So yan sa 500 km na tinakbo is Eagles naman talaga si sir. Ngayon nagpalit pa siya ng rocker arm kasi kailangan niya. Kasi pangalawa na daw to, nabalian siya dati. Ang problema, kaya naman siya nabalian, sabihin ko lang yung reason. Nag high lift siya na cam, ang ginamit valve spring is stock ng Cygnus. So nagko-coil bind yung sinukat ko na kanina eh. Nagko-coil bind yung valve spring. Pag kasi nag-coil bind yung valve spring is mapipigilan na yung pag-ikot ng cam, di ba? Pag sumagat to na nagsara, pipigil yung ikot ng cam, mapipilitan itong rocker arm, mapuputol. So iwasan, kailangan po pagka gumagawa tayo nito is chine-check natin maigi kung hindi ba nagsasagad ang coil.
Hindi siya nagko-coil bind, yung nagdidikit-dikit sila ng sagad. Kasi stock nga lang yung rocker arm ay yung valve spring ginamitan ng high lift cam, negative po yun. Ngayon ang ginawa nila, nagpalit sila ng valve spring, tapos nagpalit din ng cam. Ang problema, yung valve spring na ipinalit ay matigas, tapos wala pa palang salo ng langis ito, so nakayod. Ngayon, iwasan naman natin ng sobrang tigas na valve spring sa mga paddle type. Lalo 4 valve yan. Nalobat. Ayan, patay data, patay location, baba ano. So ayan, tuloy tayo. Iwasan yung matigas kasi kung sa mga 2 valve nga pag matigas nahuhukay. Paano pa kaya kung 4 valve? Pag 4 valve, dalawa silang nako-compress. Napakatigas niyan pag dalawa, pero isa lang yung paddle. Okay sana kung dalawa rin yung paddle, kaso isa lang. So yun, sir, lumakas naman kahit konti. Ilang konti. Totoo sir. Malaki ang lakas. Ay, ganun ba? Alright, achievement. Lobat na yung cellphone ko. Hanggang sa muli natin pagkikita. Primera Paalam! hanggang kwarta, sagad-agad sa quinta. Kukulangin ng daan, pag-apak mo ng kambyada. Hindi ka bibitinin, ikaw ang siyang mangangayaw. Pag binirit sa daan ng motor na humihiyaw. Di kalidad ang bawat pyesa at pulido ang gawa. Detalyado bawat setup at hindi pumapalya. Siguradong di ka madidismaya. Tulin at lakas sa pagsampa iyong tama. Mekaniko na malupit sa pagkalikot mabangis. Ang mga kakumpetensya lahat sa kanya panis. Kaya wag kang magtaka kung bakit ang bilis ko. Mascareñas Racing Team to, malabo na matalo. Mascareñas Racing Team, di nyo matitibag. Sa pulido na gawa, sa karera di ka laglag. Mekanismong malupit sa motor mo ikakabit. Pag harurot sa daan, wala nang makakahigit. Mascareñas Racing Team, di nyo matitibag. Sa pulido na gawa, sa karera di ka laglag. Mekanismong malupit sa motor mo ikakabit. Pag harurot sa daan, wala nang makakahigit. Pagdating sa race track, malabo mo na masapawan titulo na champion. Di mo to mahahawakan, kaya wag ka nang umasa na kami mahigitan. Ang lahat ng trophy niyan, hahakutin namin yan. Mapamotocross o drag race, panalo walang palya. Iiyak kang parang bata sa karera'y nawala. Iwan ka na 10 poste, di ka na makakaabot. Napaka-easy ng kalaban, parang kalaban